Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking
Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh walang imposible, magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh walang imposible, pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Siya ang tanging daan, buhay at katotohanan. Purihin natin ang Diyos. Kay Yahweh walang imposible, magaganap ang lahat ng nais niya. Kay Yahweh walang imposible, pagkat siyang makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Jesus. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Good morning, Jesus! Ayan, purihin natin ang Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, sama-sama po tayong purihin ang Diyos. Amen. Sa mga ngayon lamang po, nakanood ng ating live streaming, welcome po. At sa mga lagi naming nakakasama, welcome back. Ayan. Mananalangin po muna tayo, Sister Sally. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po kaming manalangin sa oras na to. Hallelujah, hallelujah. Ama sa langit, maraming salamat pong muli sa isang magandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat umaga lang kinakausap niyo na po kami at binibigyan niyo po kami ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, muli sa panibagong araw na kami po ngayon ay magsasama-sama na mag-aaral ng iyong banal na salita. At salamat, Lord, sa bawat tagumpay na nararanasan namin araw-araw. Muli po, Panginoon, alam namin na ang lahat po ng nagaganap ay lahat po ay may kapahintulutan mo, Panginoon. Kaya kami pong narito ngayon ay patuloy po na sasaliksikin namin at hahanapin namin ang iyong ganap na kalooban sa buhay po naming lahat. Kaya sa oras pong ito, mangusap po kayo sa amin. Lahat po ng mga nakikinig sa oras na ito, alam ko pong pagpapala na po ang ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Muli po, samahan nyo kami sa aming live streaming ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa atin pong VOTD, mga kapatid, yung pa rin tayo, yung continuation lang po nung seasons natin. Tatapusin na natin ngayong araw na to. So, natalakay na po natin, Ecclesiastes 3:1 pa rin po tayo. Ano po? Ang natalakay na po natin ay yung growing season at saka po yung pruning season. Sa araw na to po, tatalakayin naman natin ang wilderness. Wilderness season. So, ano din yung wilderness? Yes, ano po? totoo yan. Kasi po, yung wilderness season po is a place of destitution and powerlessness. Pag sinabi mong destitute, parang i-picture mo po ang isang disyerto. Ganon. Parang walang buhay. Walang tuyot. kulay. Oo. Tigang.
No, parang yung awitin nila, no, walang kulay, walang buhay. So, meron pong season talaga na dadaanan tayo na ganito, mga kapatid. Ito po yung season na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, parang nananahimik ang Diyos. Ganon. Ibig pong sabihin ito, para bang aabot ka dun sa point na sa sobrang hirap na ng dinaranas mo, mapapasabi ka na, Lord, naririnig mo pa ba ako? Nandyan ka pa ba o iniwan mo na ako? Ganun po ang season na ito, mga kapatid. At ito pong mga season na to can be very lonely. Kasi nga parang sa tingin mo, wala ka nang kasama, kasi iniwan ka na ng Diyos, hindi ka na pinakikinggan ng Diyos. Ito rin po yung season na you are making it day by day, pero parang hindi enough. Meron naman, pero parang kulang. Hindi siya sapat sa lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya po, pagka dumadanas tayo ng ganito, yung kagaya nga po nung unang sinabi ko, nung first day pa lamang, do not compare yourself, your spiritual life, to other Christians. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng season na we are into. Hindi po lahat ng sabay-sabay tayo sa growing, sabay-sabay tayo sa wilderness, sabay-sabay tayo sa pruning, hindi po. Iba-iba tayo ng panahon. Pero, tandaan mo po na yung dinadaanan mong season na yun, dinaanan din yan ng mga nauna sa yung Kristiyano. Baka may mga kasabay ka rin sa mga ganyang season. So, yung wilderness season po, ito na yung it either can make or break you. Ito po kasi yung season na yung allegiance mo nagwe-waver na. Ibig sabihin ng allegiance, di ba parang panatang makabayan, meron kang sinumpang commitment sa isang tao. So ito yung mga panahon na nagwe-waver yung allegiance mo. Kasi nga, parang napaka-tagtuyot at taghirap ng season na to. Ako po, dinanas ko tong wilderness season na to nung... by the way po hindi ibig sabihin na lampasan mo na yung isang season na to, hindi ka na dadaan ulit doon. Dadaan ka pa rin po, mga kapatid. Pero siguro mas na yung second time. Kasi alam mo na kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo the first time. So yung the first time na na-experience ko tong wilderness season na to, ito po yung mga panahon na nung dalaga pa ako, na nagvo-volunteer work ako nung una. At nag-full-time na ako later on, 86 tapos 88 nga, nag-full-time na ako. Pero walang nagbabago sa sitwasyon ng buhay namin. Yung tatay ko, ganun pa rin. Tapos parang lumala pa. Tapos parang yung pagkain mo everyday, wala ka nang mabenta sa loob ng bahay, ganun. Tapos, nag-full-time na ako noon. Tapos nag-serve pa ako kay Lord. Ito yung mga panahon nga talaga na para bang, tinawag mo ba talaga ako para mag-full-time, Lord? Kasi sabi ko pa nga kay Lord nung mga panahon na yon, Lord, sabi ko, ba't naman ganun? Kung kailan ako nag-full-time, tsaka pa parang lumala yung sitwasyon namin. Parang nakakahiya naman yata, hindi mo naman yata ako tinawag. Ito po yung mga season na yon, mga kapatid. At yung wilderness season, ito rin po yung season na mahirap kang magkaroon, pero every time na magkakaroon ka, galing siya sa mga miraculous na pamamaraan. Kasi madidevelop dito yung faith mo. Kagaya po ng mga Israelites, nung sila po ay nasa wilderness. For them to have enough water, nung time na yon, kailangan manggaling sa bato, yung tubig. For them to have food to eat, nung mga panahon na yon, kailangan magantay sila sa umaga dahil yung mana pabababain ng Diyos. For them to eat meat that time, nung nasa wilderness sila, kailangan magparating pa ang Diyos ng mga quails. Pero, hindi po sila nawalan. Kaya lang, para magkaroon sila, galing sa mga kakaibang pamamaraan. Kasi doon mo makikilala na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay kayang mag-produce ng buhay kahit nasa disyerto.
Kaya lalago yung pananampalataya mo doon. Doon na ngayon ang magiging basihan mo na kahit dumaan ka ulit dito sa wilderness, ay naku, walang mahirap sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Yun ang nadidevelop, mga kapatid, dito sa wilderness experience. Kaya kahit mahirap siya, kailangan mo siyang pagdaanan. Kasi hindi mo makikita kung gaano ka-powerful ang Diyos. At hindi mo ma-experience yung mga miracles na kayang gawin ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya pag hindi mo dinaanan tong wilderness na to. So, medyo ano nga po siya, mga kapatid? Kapag ka po ikaw ay nandito sa wilderness na to, wag kang magagalit, wag kang magtatampo, at wag kang aalis. Alam nyo, pag hindi nakakatiis yung iba, dito na po nagbaback out. Kaya nga sabi ko, it is a make or break kind of season. It's either gagawin kanyang isang matatag na Kristiyano or isa kang Kristiyanong tumakbo. Yes, kasi mahirap talaga po. Pero after mong pagdaanan to, mga kapatid, daanan mo ba siya ulit, meron ka ng reference sa nangyari sa'yo dati. Kaya parang, alam ko na yan, gagawa pa rin ng Diyos dyan. At may awitin dito. Makikita to sa Psalm 34:18 at saka yung 145 verses 18 to 20. Yung the Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the So tawag lang po tayo kay Lord kasi i-develop niya rito ang character mo and it will strengthen your faith. Okay. Ngayon po, ang isa naman po, lahat ito pinakagusto. Kasi parang akala nila walang danger. Pero for me, ito po ang may pinakamalaking danger. Kasi ito yung harvest time. Kaya dapat madiin ang warning dito. Kasi yung harvest season naman po, you are reaping the benefits from the seeds you've planted in the previous season. Ito na po yung kasi napagdaanan mo na yung growing, lumago na yung pananampalataya mo. Napagdaanan mo na yung pruning, tinanggal na lahat ng Diyos kung ano yung dapat tanggalin sa'yo. Tapos, dumaan ka na rin sa wilderness. Na-strengthen na yung faith mo kasi nakilala mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Na kahit dumaan ka man doon, andyan pa rin siya para tulungan ka. Ngayon, ito na yung harvest season. Dito po, ang season na magiging busy ka. Because the Lord has given you so much. And it is also the season na nakakaubos ng energy and nakaka-stress siya. Because you have so much nga po. Malilito ka na kung ano uunahin mo. Kasi ito yung mga panahon na pinagpala ka na ng Diyos, may trabaho ka na, may business ka na, sumagana ka na. Ngayon magiging busy ka na. Tapos yung energy mo, mauubos na. Ito ngayon yung time na because of the harvest, kasi to whom much is given, much is required. Tandaan natin yun. Ngayon, ito na yung mga panahon na, naku, may pasok ako sa office Sabihin, outreach tayo. Naku, walang magbabantay sa tindahan ko Fellowship na, naku, hindi ako pwedeng magsara kasi pag linggo ang maraming benta. Ito na po yung mga panahon na yon. Hindi ka na nangangailangan kasi marami ka na. Pero ito yung mga panahon na ibinigay sa atin ang warning dito sa Deuteronomy 8:10 to 11. Kasi yung temptation po ng harvest season is for you to get caught up doon sa blessings mo.
Kaya nawawalan ka na ng panahon sa blesser mo. Kaya po ang Deuteronomy 8:10-11, ang sabi, when you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes which I command you today. Oh, at papasok na dito yung Hebrews 10:25 na kailangan kahit na nanagana ka na, nandito ka sa season na to, na everything is well provided for you at hindi ka na nangangailangan, dito mo po mas lalong purihin ang Diyos dahil dinala ka niya sa season na ito. Kasi yung iba, di ba, Sister Sally, pag pinagpapala, nawawala. So wag naman po yun, mga kapatid, ha? I-enjoy natin yung season na to, but at the same time, do not forget the Lord na nagdala sa iyo sa season na ito. At kapag ka nananagana ka na, honor the Lord with your wealth. So, kahit na anong season ka man ngayon, kapatid, whatever season you are in right now, check mo, saan nga ba akong season ngayon? Para alam mo kung ano yung gagawin mo. And, kaparehas po ng season na to, halimbawa, itong summer, init na init tayo, di ba? Kulang na lang. Huwag ka nang magdamit sa sobrang init. Summer, kahit po sobrang init ngayon, these too will pass. Amen. Same as with the seasons of our life. Kung saang season ka man ngayon, it will also pass. Hindi ka nagtatagal dyan. Kaya nga, dadaanan mo lang yung season na yan. Tapos pag ikot ulit, maaring daanan mo pa yan, pero alam mo na. Kasi marami nang ginawa ang Diyos sa lahat ng season na pinagdaanan mo. Kaya gawin mo pong source of your power, whatever season you are in, is the power of the Lord. Yun ang gawin mong power mo para tuwing may mangyayaring ganito, meron kang huhugutin. Amen. Thank you, Lord. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Psalm 103:3, na sabi doon, praise the Lord, O my soul, O my being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and do not forget how kind He is. Kasi minsan pagkasaganan-sagana, nakakalimot. At pagkawala na rin, nagagalit naman sa Diyos. Kaya parang wag natin kakaligtaan ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sister Sally, it's your birthday. Amen. Kala ko birthday ko. Okay, today is your birthday sa aking mga kapatid. Unang-una ay si Minister Ray Danganan. Happy birthday! Happy birthday, Minister Ray! Amen. Dadalhin daw niya yung handa niya dito. Wow, praise the Lord. Diba? Thank you, Lord. Pangalawa naman po ay si Sister Nor Kalingasan. Sister Happy Nor, birthday! Katandala. Tama ba ko? Katandala si Sister At Nor. si Sister Senny Hartwig. Sister Senny, Yeah, happy birthday! Kamusta si Brother Helmut? Yan. Minessage ko nga tadi, sabi ko manood ka. Sister, wala pala siya dito, no? Sa Europe? Okay. Amen, amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Amen. Ay, yung kanina nga po pala ay ni-request po yun ni Sister Melvi. Oh, nagkamali na naman ako. Melvi Tungkab po from Baguio City. Ayan. At ang pangalawa naman, tama ba? Parang Miss Universe lang. Baguio City! Yeah, from Baguio City. Pangalawa naman po ay, eto po, another request po ni Sister Maria Nida, which is siya po si Sister Nida Nida Ugalde, na At nasa- humapon po si Sister Bebot kahapon po, sabi niya, Sister Sel, pwede ba ipakanta to? Sabi ko, ay sister, magaling talaga, kinausap na tayo ni Lord. Sister Bebot Perez po, kakantahin po nila ngayon yung Ang Kagandahan Mo ay Nahayag. Ayan. Thank you, Lord. Ay nahayag sa araw na ito, ay naganap bagong pag-asa ang aking nakamtan, bagong ligaya ang naranasan.
Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Pag-ibig mo, Jesus, walang kapantay. Ang buhay kong ito, aking alay. Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Sa araw na ito at Thank you, Lord. Alam niyo po, yung awitin na yan, na-compose po yan actually because of the play na ginawa natin noon sa Lampara. Kasi yan po ay awitin ni Maria. Oo, nung nalaman na siya ay nagdadalang tao. O kaya nakanta yung awitin na yan. Tagal na yan. So, happy birthday po pala kay Kathleen Maguire. Happy birthday. Happy birthday, Kathleen. And hello kila Ate Mayet and Brother Tom. Okay. Sabi ni Brother Joe Marie, naku, late na ako ah. Nakanta na ba yung request ko? Hindi pa. Hindi pa Wait daw. ka, Hindi Pastor. pa. Okay. Ngayon, teka, bago yung, pwede ba yon Jam? Bago yung, last na ba yung awitin nila? May dalawa pa po. Yung pangatlong awitin, bago yung pangatlong awitin, gusto kong ipakita yung picture ni Pastor. May nagpadala nung picture niya na yung kinukwento ko na sa bus. Tignan nyo yung itsura. At, sige lang habang pinapakita. At, pag, may kwento ka daw pala dyan. Sabi ni Sister Olive. Oo, sabi niya, good day, I'm Sister Ria. Yung story ni Pastor Jan, savior siya ng isang sister, si Sister Tess yata, ng Parañaque. Not feeling well eh. Later pa ang bus departure for Manila. Yung coffee service, slot ni Pastor ang ibinigay sa kanya. Kaya ka raw pala nakasakay doon sa bus. Kasi yung isang sister daw, pinalit mo yung upuan mo sa service ng comfy. Ikaw ang nag-bus kasi nahihilo yata siya sa bus. Kaya ka pala nandun. Ayan. Hindi na po niya malaman kung sino yung katabi niya dyan. Hindi na namin kasi kamukha ni Brother Nonoy pero hindi naman. Kamukha ni Brother Rocky Bangkilay pero hindi rin eh. Oo. O, paging, kung sino man yung nakakakilala, dyan sa katabi ni Pastor. Nakita niyo si Pastor dyan? Sino po ang kamukha niya sa mga anak ng mame? Kamukha ni Mabel. Oo, sarap kurutin ng pisngi ni Kuya dyan, ano? 200 plus pounds. So, Maiksi ng buhok niya dyan, Sister Ria, no? medyo umiksi na ang buhok niya. Kamukha ni Chucky, oo. Yes, Chucky. Oo, medyo maiksi na ang buhok niya, pero yan. Yan ang first time ko siyang nakita sa bus din na yan. Oo, di ba? Oo. Parang stuffed toy ka dyan, bebo. Ganon. Okay. Maraming salamat, Sister Olive. And Sister Julie, dito sa ano na to. Yes, amen. Thank you, Lord. At ang pangatlo po namang awitin na ni-request naman po ni Sister Holly Santarinala. You are Uy, worthy. Holly. Yes. Hello, Araw-araw po Holly, siyang Don, nanonood. and Ziki. Hello.
Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You alone are holy. All nations will come and worship before you, my God. For you are righteous, my Lord. You are worthy of praise. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You alone are holy. All nations will come and worship before you, my God. For you are righteous, my Lord. You are worthy of praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. Lift your name on high. For you, Lord, We lift your name on high, for you are the Lord of Lords. You are the coming King. We surrender our lives to you. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. Lord Jesus. Salamat sa VFG. Happy birthday din kay Kimberly Palakpak ng ano yung kina Sister Josebeth? Quezon?
Mauban, Quezon. Yung anak ni Joanne, ni Sister Joanne. Happy birthday, Kimberly. Yan, thank you, Lord. At ito pong, gusto ko munang basahin bago yung huling awitin ng ating mga kapatid. Meron tayong sharer sa umagang ito. At babasahin ko lang. Ito po ay sharing ni Sister Joanne Vizcara ng Nasugbo. Kalo Nasugbo. Meron siyang sharing na pinadala. Sabi niya, good morning po, Sister Ria, Pastor Alex, and to all Comfy family. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil birthday po ngayon ng aking brother husband na si Jose Marie Vizcara, si JM. Brother JM, happy birthday! Lubos po akong nagpapasalamat kay Lord sa pag-iingat at paggabay niya sa kanya sa araw-araw niyang pakikipagsapalaran sa bansang Taiwan. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord dahil noong March 7, siya po ay umuwi para po i-surprise yung birthday ko. Sa kabila po nung paglaganap ng COVID-19, hindi po siya pinabayaan ni Lord at patuloy po siyang binigyan ng guidance ni Lord para po makauwi po siya dito sa kabila ng muntik nang makancel ang flight niya. Pero dahil nga po sa kabutihan ni Lord, hindi niya po inadya na hindi makauwi dito sa Pinas. Lubos po kaming nagpapasalamat na maayos po naming naipagdiwang 7th birthday ni Baby Isa noong March 11 kasama ng aming buong pamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay. Hindi naging hadlang ang pandemic para hindi namin maidaos ang kaarawan ng aming anak. Sa kanya pong pakikipagsapalaran na makauwi dito sa Pinas, napakaraming pagsubok ang aming pinagdaanan. Muntikang pag-cancel sa flight, muntikang di maidaos ang birthday ni Isa at muntikan na din po siyang hindi makabalik sa Taiwan. Pero dahil nga po sa pagtitiwala natin kay Lord, hindi niya po kami pinahintulutang mawalan kami ng pag-asa. Buhay na buhay po sa amin ang aking life verse na Kawikaan 16 verse 3. Pagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain, mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Tunay nga pong tapat si Yahweh sa kanyang mga pangako. Bagamat napaaga po ang pag-alis ni Brother JM dito sa amin na instead of March 15 pa siya magpapahatid sa airport, napilitan po siyang magdesisyon na umalis dito sa amin ng March 14, 1 p.m. po para magawa ng paraan na makapunta siya kaagad sa airport na super aga para hindi maabot ng ECQ na ipinatupad nga po ng ating government. Naranasan niya pong matulog sa mga benches sa loob ng airport dahil fully booked na po ang mga hotel rooms noong 14 pa lang. Pero thank you Lord po dahil March 15, 12 noon, nag-provide po si Lord ng isang room para po makapagpahinga man lang siya ng maayos at makaligo din. Pati pagkain, provided lahat ni Lord. Bagamat hindi po namin nasulit ang kanyang bakasyon na 1 week dahil na limitahan na kami makapasyal man lang at nabawasan pa ang kanyang araw ng pagstay dito sa amin, lubos po kaming nagpapasalamat dahil ligtas po siyang nakabalik sa Taiwan Airport. Nag-undergo din po siya ng 14 days quarantine bilang pagsunod po sa protocol ng government ng Taiwan. Well provided po ni Lord ang kanyang pagkain at tirahan. May sariling apartment pa po. Oo, within quarantine days period niya. Na nakikipagbiruan pa po kami dahil mas matagal pa po ang pagbabakasyon niya sa Taiwan mismo kaysa dito sa Pilipinas. Laging tapat at totoo po si Lord sa kanyang mga anak. Sobra pong nakaka-amaze talaga ang mga ginagawa ni Lord. Madami man po tayong trials na pagdaanan sa buhay, wag na wag po tayong mawawala ng pag-asa, ni panghinaan ng loob sapagkat andyan po palagi si Lord para gumabay at tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa ating mga panalangin. Sobra-sobra din po ang aming pasasalamat kay Lord dahil sa kabila ng pandemic na ito, hindi niya po kami pinabayaan na magutom. Bagkus lalo pang lumusog habang na-lockdown. Lockdown man po tayo sa ating kanya-kanyang tahanan pero hindi inadya ni Lord na ma-lockdown ang ating mga tiyan at bulsa. Well provided po ni Lord lahat. At hindi rin po napatigil ang aming pagtatites. Patuloy na magtiwala at maniwala lang po tayo kay Lord sa lahat ng oras.
Tsak na hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, let us all stand still and know that we have our God, our big God. A blessed day po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan po ay galing kay Sister Joanne Vizcara. Thank you, Lord. Okay. Para sa- naman po sa panghuling request, keep on sending your request po mga kapatid. Marami pong mga uuliting awit, wag po kayo mag-alala, lahat po yung mga gusto nyong maulit na awitin ay aawitin po ulit ng ating mga kapatid. So, ang last po na nag-request ay si Pastor Joe Marie Di Palio. Ito na yung request mo, Pastor. God Almighty. God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. God Almighty, gracious Lord, there is none like you. Healer, Master, my Redeemer, Savior of my soul. To you alone, praises belong. To you alone,
Lord, sa ating VFG. Okay? Si Sister Ana Arangorin ay may prayer request para sa mami niya na na-confine sa hospital since Monday pa. Thank you, Lord, for the healing of our sister na nasa hospital po ngayon. Thank you, Lord. At sabi ni Sister Carmen Mahia, medyo malusog dyan si Pastor, pero groovy. May jacket ka po, Sister Carmen Mahia. At dahil birthday pala ni Sister Vera kahapon, yan, siya po ay magpapasalamat at may pinadala po siyang song offering bilang pasasalamat po niya kay Lord dahil birthday niya. At kasama niya ang pamangkin niya na si Nicole from San Pablo Outreach. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. God bless you, mga kapatid. Yung napakinggan po nating umawit ho ganina, si Sister Vera po, na taga San Pablo at ang kanyang pong pamangkin na si Sister Nicole. Yan. Belated, happy birthday, Sister Vera. So, salamat muli sa ating Panginoon. At muli ho tayo ay makakapakinig na naman ng isang patotoo muli, higit na lamang sa isa nating manggagawa na kung paano ho siya tinawag ng ating Panginoon. So, salamat sa ating Panginoon Jesucristo. So, pakinggan po natin itong ating kapatid na ito. Kilala niyo po yan, mga kapatid. Marami nakakakilala dyan. Good morning mga kapatid. Again, thank you for the
privilege to share the goodness of God in my life and how He has called me. Siguro mag-uumpisa ako nung ako ay nagkaroon ng hindi naman ganun kalaking problema sa opisina. But somehow that brought me back to attending masses and praying. Tagal ko kasi nakalimot. And then, in one of those times, palabas ako ng simbahan, the Lord spoke to me at ang sabi niya, ilalagay kita sa isang grupo. No? Basta yun ang narinig ko, ilalagay kita sa isang grupo. At ang sagot ko ay wag lang sa mga charismatic. Kasi nga, maingay tayo, di ba? Sumasayaw. So, ayoko nun. Labas ka ng simbahan, nasa lubong ko yung aking kumpare. At niyayaya niya ako, no? Na sumama sa church group na niya. Sabi ko, ito na yata yung pinadala. Tapos sabi ko, ba't mo ba ako sinasama sa grupo mo? Ang sagot niya sa akin kasi yung mga members pinadadala sa Amerika. So natawa ako sa sarili ko na ito ba yung pinadala mong mensahero na ang motibo ay para lang makarating ako sa Amerika. But anyway, I knew that hindi naman nagkataon yung paglabas ko ng simbahan, nasa lubong ko siya. So I went for the first time sa Bible study sa Lampara. So inatenan ko Lampara. From there on, umaaten ako. Siguro I was hungering but more on curiosity. Sige, attend. At without knowing na meron na palang coffee dito sa amin sa Mahogany. Pero hindi ako ma-attend. Okay. Kaya nung yayain ako na noon ni Sister Open na uli na sumama sa kanila. Sabi ko, may grupo na ako eh. Sabi niya, ano ang pangalan ng grupo mo? Sabi ko, Compi. Compi rin ako eh. Anyway, so, cut a long story short, basta umaten ako sa mga prayer meetings, sa opisina. And to a point na nag-offer ng retirement plan ng Bank of America. And I was only 12 years sa bangko. But I asked the Lord, sabi ko, gusto ba akong sumama? Gusto ba akong mag-retire? So, sumagot siya sa Deuteronomy Canonical, sa Wisdom of Solomon, I believe. Sabi niya gano'n. He answered me, I gave him a question and he answered me with a question. Sabi niya, gusto ba akong makilala? Gusto bang malaman ang plano ko sa buhay mo? Gusto mo bang malaman ang ano ba ang magiging buhay mo kung ikaw ay magtitiwala sa akin? Sabi ko, naman. So, nag-retire ako. At nung tinanong ako ng operation, he was the first Filipino operation manager of the branch. Sabi niya ganun, ba't ka nag-retire? Sabi niya, hindi ko inaasahan. The last person I would expect to retire ay ikaw. Kasi I'm already grooming you for officer's position. Ba't ka nag-retire? Sabi ng Diyos eh. So, natawa na lang siya. So, pagkatapos noon, hindi ako naghanap ng ng new employment eh. Because I was planning put up my own little business. So umpisa, benta-benta na kung ano-ano. But at the same time, doon ako inassign ng mami na weekend lang naman yung outreach weekend sa yung sinasabi ni Minister Jeff, no? So, hanggang sa mag-LSS ako ng November 1986, no? Actually, pagkatapos noon, doon ako binigyan ng assignment ng mami. And then, there was a point na sabi ng mami, mag-full-time ka na. Sabi ko, hindi ko pwede. May sanggol ho ako, ang aking eldest siguro, mga 4 or 5 years old, si PJ. Ako lang ang nagtatrabaho. Ang daming utang, siyempre. Tapos, ang bahay hindi pa bayad. Kotse hindi pa bayad. May mga katulong sa bahay. So, sabi ko, hindi ho pwede. Ganito na lang, assign nyo na lang ako. So, yun, nagpatuloy na ganon. Until na inassign ako sa Bank of America, kung saan doon ako galing magtatrabaho. There was a time na nasa kotse ako, and I was just waiting, no, sa may green belt, no, yung old green belt. Naghihintay lang ako ng time, but at the same time, I was avoiding God. Kasi lagi ko naririnig na mag-full-time ka, sabi ko, ayoko mag-full-time, no? Kaya nga, dadala ako ng libro. Para pag naririnig ko yun, hindi ako nagbabasa ng Biblia kasi kakausapin ako nito, sabi ko eh. So, iba binabasa ko, pocketbook yung binabasa ko. Siguro dumating na sa punto si Lord at tigas ng ulo nito. So, at that point, sabi sa akin, tumingin ka sa taas.
Sabi ko, ano na naman kaya ito? Pagtingin ko sa taas, nakita ko yung Makati Supermarket nung araw na nire-renovate. Tapos may advertisement sa harap na burado na lahat, pininturahan, except the one on the corner, no? Yung Ladies' Choice. At ang nakalagay doon, you've got to be the best. Believe it or not, yun na nagpa-full time sa akin. Because I understood at that point na noong pa man may plano na ako sa'yo. At mas maganda ang plano ko kaysa sa'yo. Mas maganda ang kinabukasan mo kung magpo-full time ka kasi ako ang hahawak ng buhay mo. So ayun na, nag-full time ako. Marami pinagdaanan, marami pagsubok. But all those times that I was going through a lot of difficulties, personal, family, dami, financial, God was always there, making sure that I would be aware that He is there. Na sa lahat ng sitwasyon niyon, hindi niya ako iniwanan. No? There was even a time na si Chito nagkumbulsyon. So, ang taas na ng fever, tatakbo namin sa ospital. Pero inabot na ng konvulsyon, no? Gray na ang kulay niya, tirik na yung mata niya. So, sa gulat ko, binaba ko siya sa flooring. And then, ang prayer ko noon ay kung kukunin mo na to, kunin mo na. Pero kung akin to, balik mo. Tapos doon ko narinig yung salita, yelo. No? So, sigaw ko ang misis ko, sabi ko, yelo, no? So, pinunasan namin ng towel na binabad sa yelo yung si Chito. And miraculously, na-revive siya ng ganun-ganun lang. Hindi na namin siya tinakbo sa ospital. Ang daming miracles. Isa pa yung itong bahay kong ito na 2 times akong dinimanda. First time na dinimanda ako, hindi nila ako madimanda kasi nawawala yung documents ko. Only to find out na yung documents ko nahulog sa filing cabinet. Hindi malaman paano nahulog. So, andun siya sa ilalim ng filing cabinet. So, hindi nila ako madimanda. Second time na demanda, actually, by the grace of God, may nagpapautang na hindi ka naman nangungutang ng 50,000. Binigay lang sa amin to. Sabi, gamitin kung kailan gamitin, bayaran, kung saan gagamitin, bayaran kung kailan gustong bayaran. And at that point, I was somehow directed by God to go back to the old residence kung saan ako nakatira nung binata ako. At yung pala yung lumang address ko sa bangko. So, doon pinadala yung second notice. Nakademanda ako for 25,000. Kaya hawak ko 50,000. So, walang problema. Ano? Kaya lang, siyempre, nagbayad ka rin ng mga obligasyon. Hanggang matira sa akin, 3,000 na lang. Ayun yung pang-installment ko uli sa bangko. So, sabi ni Lord, pay your tithes. Nakikipag-away ako sa kanya. Sabi ko, tithes, hindi ko naman to, hindi naman binigay sa akin to, utang ito eh. But it was very clear, bayaran mo ang tithes. So, binayaran ko. And true enough, nakita ko yung miracle ng Diyos. Maraming miracles mula hindi. Pero one of the major miracle ay nung hindi na namin mabayaran talaga yung bahay, that somebody offered us $9,400. Hindi siya utang. Binigay lang. Hindi ko nga inuutangan, hindi ko nga hinihingan na, oy, bayaran pa utang. Hindi ako mahilig mangutang pati. So anyway, ayun, nabayaran tong bahay at lupa na to. And from there on, I can define my life as from the time that I accepted the Lord's invitation up to this point na nakaupo ko dito. My life's definition is a life of miracle after miracle, victory after victory, favor after favor coming from the Lord. So, ang aking prayer ay kung may pinagagawa ang Diyos sa iyo ngayon, or even to the point na pinagpo-full time ka, just let go. Allow God to demonstrate His power, His glory, and His love for you. There is nothing greater than serving God. Sa mundo hindi makikita ito. No? Pero ang tunay na buhay kasi ay nagsisimula sa loob. No? Sa iyong kaloob-looban.
yung buhay na ganap at kasiyasiya ay tunay mong daranasin. At alam ko naman lahat tayo ay dinaranas siya. So I hope and pray sa maikling sharing ko ay somehow people will be more encouraged, trust God more, to let go more of what God wants from our lives, and for you to see His goodness in your life. Ganda umaga po. Maraming salamat po. Doon po sa Isaiah chapter 55, verse 8, sabi ho doon, ang pamamaraan ho ng ating Panginoon ay iba sa pamamaraan ho natin. At ang kanyang kaisipan ay iba sa ating kaisipan. Katulad na nga lang po ng pagtawag sa ating kapatid na Minister Ernie. Pero isang bagay na napakaganda ho, mga kapatid, bilang mga nakikinig at bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ang kalooban ho ng Panginoon is always perfect. Yes, amen. Napakaganda. Kaya nga sa Hebrews chapter 3 verse 7, na ito po isang awitin, mga kapatid, na ipagkakaloob ho namin. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. There's never be a day like this day, says the Lord. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. One more time. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. There's never be a day like this day, says the Lord. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. So, salamat. Thank salamat you, Lord. sa Thank you, ating Jesus. Panginoon. Totoo, mga kapatid. Pag napakinggan ho natin ang panawagan at tinig ng ating Panginoon, huwag na ho natin matigasin ang ating mga kaisipan o puso. So, lagi nyo natin tatandaan, si Lord po, pag pinili ka tinawag, may plano siya para sa atin. Ang plano ng Panginoon, tayo po ay parbigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Higit din po sa ating napakinggan sa ating kapatid na Minister Ernie. So, doon po sa unang mga pagbabahagi ho niya, kasi nung siya po itinawag, parang nagkaroon siya ng conversation sa ating Panginoon na ayaw niya raw sa charismatic, maingay. Itong ating naiingayan daw siya. Para sa kaalaman, mga kapatid, kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia, doon po sa aklat ng Joel, sa chapter 2, verses 28 to 29. Nais ko pong basahin ho sa inyo. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae, ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Ito po ho kasi yung pangako ho ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung salitang charismatic, napakahalaga na maunawaan din ho natin. Ano ba ho itong charismatic? Ang charismatic po is a person, recipient of the joy and gifts and the graces of the Holy Spirit. Doon pa po sa Acts chapter 2, verse 17. Ito po ay isang pagpapatibay pa rin bilang ho tayo ng mga hinirang at tinawag ng ating Panginoon. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya.
at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Charismatic na tao, nakatanggap ng kaligayahan, ng galing sa Panginoon, nakatanggap ng grasya ng Diyos. Kaya ang charismatic na tao, laging masayahin yan, mga kapatid. Amen. Amen. Ang charismatic na tao, filled with the Holy Spirit. Pinapatubayan ng banal na Espiritu Santo. Ang charismatic na tao, magandang impluwensya po yan. Kasi hindi lang sa charismatic siya, may charisma siya na galing sa ating nandun ang anointing. Kaya sa mga taong charismatic, hindi naman po sila magulo o maingay. Masarap lang silang kasama kasi punong-puno ng kagalakan at laging nagpupuri sa Diyos. Yung sinabi kanina ni Minister Ernie, ayaw niya sa charismatic kasi maingay. May sasabihin ka ba, kapatid? May nabanggit ka, mga kapatid. Sabi, anointing. Napakahalaga yan. Kasi po yung anointing, it is God's power to enable us to do what is the will of God. Ang kalooban ng Diyos, yun nga, sabi ni Minister Jerry, let's be always happy, joyful. Nandun yung charisma. Kaya nga dito, mga kapatid, nung charismatic, kasi ako po, nang maging charismatic ako, sakto po kasi mahilig ako sa music. Nung pagiging sabi nga rito ni Minister, ayaw niya na maingay. Pero biblical po, mga kapatid. Ang sabi sa Psalm 150, praise the Lord, praise in His sanctuary, praise God in His mighty heaven, praise Him for His mighty heaven, praise Him for His surpassing greatness, praise Him for His act of power, praise Him with His sounding trumpets, praise Him with harps and lyres. Sabi doon, praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with strings and pipes. Praise Him with the crash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Kaya po ang kompi, ang daming awitin yan, mga kapatid, nagpupuri sa. Kaya po hindi po masamang maging maingay, basta't nagpupuri sa ating, kasi kaloob ng Espiritu Santo yan. Hallelujah. Pagkilos ng banal na Espiritu. Di ba ba, Pastor Tony? Kaya pag nakita niyo po ngayon si Minister Ernie, kakaiba ho yan. Pag umawit na, pag may mga tugtugan at awitin para sa ating Panginoon, nako, hindi nyo na siya mapipigilan. Ay, nako, lahat kami simple lang, pero siya tumatalo na, no? Ay, sobra ho yan. Partida pa yan, bakal na ang paa niyan. Injured na yan. Iyan po ngayon si Brother Ernie. Tumatalo niyan. Totoo yun, mga kapatid. Alam nyo kasi, naaralan niyo si Haring David? Yes. Nako, grabe magpuri si Haring David ng mga reference natin. Halos hubarin niya yung kanyang damit para lang magpuri sa ating napagsabihan niya siya nung asawa niya. Yeah. Para ang baliw. Hari ka pa naman sa harap ng maraming nasasakupan mo, ganyan ka. Pero nagpupuri talaga si Haring David. So tayong lahat, mga kapatid, masarap pong magpuri sa Diyos. Lahat ng tunog, gamitin natin. Pwedeng nga gamitin natin ng kawali. Basta't papuri sa ating Panginoon. Wala pong masamang magpuri sa Diyos na gumamit ng mga instrumento. Alam mo, Pastor Tony, Minister Jerry, bakit ba nagkakagano ng mga tao na nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon? It is because we are fulfilling our calling. Nagkakaroon ng kaganapan ang pagkatawag at pagkalikha sa atin ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin yan sa Isaiah 43 verse 7. Sabi doon, we are His people, He is our God, and He created us to bring Him pleasure. So yung ginagawa natin, siya pa rin ang nagbigay ng provision for us to bring Him pleasure. Kaya yan ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos, yung ginagawa ng mga charismatic people. Tayo yon, mga kapatid. At sa buhay natin ngayon, wala na tayong buhay na pwede, wala nang, sabi nga lagi ng mami, naalala ko, wala nang gagandang buhay sa buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya, saan pa tayo pupunta, mga kapatid? Wala na. Ito po yung awitin. Saan pa pupunta
Saan ba tutungo? Wala namang iba. Daan patungo sa Diyos kung hindi sa iyo, O Kristo. Saan pa pupunta? Saan pa tutungo? Wala namang iba. Daan patungo sa Diyos kung hindi sa iyo, O Kristo. Wala namang iba. Daan patungo sa Diyos kung hindi sa iyo, kailan pa lalapit sa Kanya? Kailan pa magbabalik loob? Kailan pa maglilingkod sa Diyos? Ngayon na, huwag nang ipagpaliban pa. Pastor to, naalala mo ba sinabi ni Minister Ernie na sabi ng Mami Ligaya sa kanya, mag full-time ka na. Mag full-time ka na. Sabi niya, naku, hindi ho pwede. Ang dami kong care and concern. Maliit pa yung bunso kong anak. Nung panganay ko, 4 na taon lang. Hindi pa bayad ang bahay. Hindi pa bayad ang kotse. Ang daming katulong, nababayaran. May mga katulong siyang dapat sweldohan. So, minsan, sa totoong buhay po, mga kapatid, di ba, Pastor, na nung care and concern, nagiging dahilan niya kaya minsan ng isang Kristiyano o isang lingkod ng Diyos hindi nakakapagpatuloy. Yes. Di ba? Ano masasabi niyo, kapatid? Tama, kapatid. Kaya nga napakahalaga at mapalad tayong lahat na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. So, doon sa binahagi nga ng ating kapatid, doon po sa awit 37:5, give yourself to Him, trust in Him, and He will help you. Ayun. So, alam po ninyo, kapatid, totoo po yung sinabi niya. Kasi may 3 bagay na ang Diyos ang tumawag sa atin. At nung salita natin tinanggap sa Kanya, irrevocable yan, hindi babawiin to ng Diyos, mga kapatid. 3 pong bagay bilang mga tinawag ng Panginoon. Kasi nagdadalawang isip ng time na yun si Minister Ernie. Di ba? So, nung Proverbs 3, 5, and 6, ang sabi roon, number 1, that is man's responsibility. Man's responsibility. Number 1, trust in the Lord with all your heart. Pag sinabing trust in the Lord with all your heart, absolute trust in the Lord. Believe that something good is going to happen. Miracles will follow. Walang imposible sa ating Panginoon pag tayo nagtitiwala sa Diyos. Even curse turn to a blessing. Ito mga panahong to, ang daming problema. Panay ang tao nagrereklamo. Pero sa mga tao nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, buhay ang ating Panginoon. Amen. Pangalawa doon, nung never rely on what you think you know. Never rely. Ang tao, limited. Tapos tayo, kumbaga, we are limited and finite being. Kumbaga, lang tayo, wala tayong magagawa kapag wala ang ating Panginoon. Do not rely. May matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya, accept our nothingness. Do not rely on what you think you know. Trust in the Lord with all your heart. Pangatlo, mga kapatid, remember the Lord in everything you do. Sabi sa Acts 16, Proverbs 16, ask the Lord to bless your plan and you will be successful in carrying them out. Yes. Out. Hindi lamang nyo, mga kapatid, ito maganda dyan, ang tao pwedeng magplano ng napakarami, pwedeng masipag, pwedeng maayos, pero kapag ayaw pagpalain ng Diyos, walang magagawa ang tao. Kaya kinakailangan, remember the Lord in everything you do. That is man's responsibility. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. And remember the Lord whatever you do. Ito yung pangako ng Diyos. And He will show you
the right way. way. Sa ibang version, He will direct your path. Yan. Kaya pala napatunayan ngayon ni Minister Ernie, no? Yung pagpapala, talagang sobra-sobra na pinagkaloob ng Panginoon para sa kanila. Kita nyo, kakaiba nga yun kasi yung utang nila sa bahay, kumilos ang Diyos eh. Di niya akalain, di naman siya nangihiram. Bigla na lang may dumating na malaking halaga o pera. Kaya nga sabi niya, Pastor Tony, na God is always there. Sa panahon ng, nung sinasabi ni Sister Ria kanina, sa buhay Kristiyano kasi meron tinatawag na wilderness experience. Pero sabi siya, Joshua 1:9, sinabihan ni Lord si Joshua, be strong and courageous. Do not be frightened and dismay. For the Lord your God is always with you. Nasabi ni Minister Erin, God is always there, Pastor Tony, di ba? Sa Joshua 1 chapter 9. Joshua 9. So salamat sa ating Panginoon. So ang nakakatuwa pa ho nito, no, bilang tayo ng mga tinawag ng ating Panginoon, bilang mga nakatugon sa panawagan ng ating Panginoon. Sumunod lang ho tayo, sumunod lang. Tatandaan ho natin, ang Diyos ho naming pinaglilingkuran ho ngayon, na talagang hindi ho kami pinababayaan. At patuloy po na binibigay, pinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. So, kaya nga, salamat sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang salita, He will never leave us nor abandon us. So, sumunod lang po tayo mga kapatid. Andiyan po yung pagpapala ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ngayon napakaganda po ng naging bunga ng pagliling. Obedience brings prosperity. Pero ang gustong paabot talaga ng Panginoon din na ano man ang naging katayuan natin sa buhay, may blessing man o wala, declare natin that Jesus Christ is Lord. Ano man ang naranasan natin, pagsubok sa buhay, minsan, sabi nga doon sa text kanina, lockdown, pero yung bulsa tsaka tiyan, hindi lockdown. Sobra sa blessing, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Kumbaga, I praise you because who you are. Yun ang gustong relasyon ng Diyos sa atin. Hindi lang pag may blessing. Kahit walang blessing, manatili siyang Diyos sa buhay natin. Much more kung magtitiwala tayo sa Kanya. God is with us. Who can be against us? If God is with us, di ba sabing ganon? Yeah, bilang mga tinawag at pinili din ni Lord yung sa Hebrews 12:2, huwag natin kakalimutan. Let us always fix our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Amen. Praise God. John 1:12, tayong lahat ibinigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po sa ating huling kanta, eto mga kapatid. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by our name, who lives in the house of the Lord. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by our name, to live in the house of the Lord. So let us love one another and forgive one another. So let's be kind to one another and live in one big happy family. And live in one big happy family. And live in one big happy family. Purihin ang ating Panginoon. Katulad na banggit po ng ating kapatid na Mr. Arnold sa Hebrews chapter 12 verse 2, always focus or fix your eyes on Jesus alone. Lagi ho natin tatandaan, meron tayong Diyos na mas malaki. Mas malaki po sa problema. Andyan ho siya, palagian ho sa atin. Kaya huwag tayong matakot, mangamba, kung ano man kalungkutan na dumarating ho sa atin. Katulad na sabi nga ng ating kapatid, Minister Jerry, God is always with us. Yan. Mr. Arnold, closing prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Ama sa langit, sa iyong pinakamataas na kaluwalhatian, kapurihan, at kadakilaan. Ikaw ang Diyos at tumawag sa amin.
Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, salamat, Ama, sa pagkatawag niyo sa amin, sa pagpili mo sa amin. Sapagkat isang napakalaking pribilehiyo ang maging lingkod mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa pag-asa, sa pagpapala. Salamat sa lahat, Panginoon. Tunay na walang gagandang buhay, kundi ang isang buhay na nakaugnay sa iyo, Panginoon. Kaya tinataas ko pa sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang mga nakikinig, patuloy niyo po silang gabayan, patnubayan ng iyong banal na Espiritu, and let them always be reminded that you love them, that you will never leave us nor abandon us. Lord, ang mga salitang narinig namin, Panginoon, empower it, Panginoon, upang sa araw-araw naming pamumuhay, ito'y magsilbing kalakasan namin as we face this world, and for us be able to live a life that is always pleasing to you, O God. Thank you, Father God, that may our lives will always glorify you at all times. Again, Father God, we bring you back all the praises, all the glory, and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Kailan pa lalapit sa Kanya, kailan pa magbabalik loob, kailan pa maglilingkod sa Diyos, ngayon na, wag nang ipagpaliban pa. Thank you, Lord. God bless us all. Thank you, Lord. Second Timothy